Ang mga kamay daw na nag-uugoy ng duyan ay mga kamay na nagpapaikot ng mundo, sapagkat iyon ang mga kamay na umaakay sa sanggol. Hanggang sa matuto siyang lumakad at maglikot, tumuklas at magtanong, at mga tuwiran. Hanggang sa lumaki siya at maging ganap na mamamayan ng kanyang bansa. Pero, ang may-ari ng kamay na nag-uugoy ng duyan ay mamamayan din ng kanyang bayan. Hindi siya dapat manatili lang sa maliit na silid sapagkat nananahan din siya sa daigdig. Ang kanyang mga kamay ay hindi lang para sa pag-uugoy ng duyan, kundi para rin tumulong magtawid sa bangka ng pagbabago. Ako, Ferdinand E. Marcos, ng Matap, lalawigan ng Ilocos Norte. Inilal at inilangha ng Pangulo ng Pilipinas ay nainilin na natutupad at tutuparin ko buong husay at katapatan ang aking mga tungkol bilang Pangulong Pilipinas. Ma'am, naniniwala ka ba sa mga sasabi ng doktor tungkol sa condition reflexes? Condition reflexes, kapag dala mo yung bike mo, masasagasaan mo yung rosas ni Lola Asyang. Specific principle ng pagkaya ng manabila mo nang hindi pinag-iisipan. Pure, reflex, action. Sabi na paglalabanan mo, makakasama sa kalusugan mo. Eh ano namang kinalaman dun sa pagpunta ni Mrs. Adriatico dito bukas? Eh kasi yung mga anak nila, si Pamela at saka si Mary Ann, matagal na kami gustong anuhin. Anong ibig mo sabihin gustong anuhin? Hindi gusto silang anuhin, katulad ng gusto mo kong anuhin nung binata pa ako at dalaga ka pa. Ang gusto, hinahabol, like you were after me a few years back. Eksakto, ma'am. Simula nga nung pasukan, kung saan kami naroon ni Kuya, andun din yung dalawang yun. Parang nabibila ako na atake. Ngayon, ma'am, magkakaroon ng junior at senior prom. At pinagsabi ni Mary Ann na kami daw magiging magka-partner dahil friends kayo ng mami nila. Ang inaalala lang namin ay makakausapin kayo ng mami nila at sabihin na sila magiging ka-partner namin. Ma'am, alam naman namin na gusto niya maging inyong mga kapitbahay natin. Kaya lang, kung saan naroon ni Kuya, andun din yung dalawang yun, na para bang tumitirik yung mga mata namin. Baka mahihipa kami sa hangin. Okay, sweetheart. Maliwanag ang papeles ng mga anak mo. Isang ilan na lang ay ang mga anak mo ay magiging opisyal na mga tao ng mundong ito. Yay! Kung saan kayong mga babae ay parang mga dahong natutuyo sa sanga sa kahintay sa ngitit pansin naming mga lalaki. Hanggang sa maawa kami na isali kayo sa ligaya at tuwalhati ng mundong ibabaw na wala kayong mga gawa. Yan ang batas. It's a man's world. Cheers! Cheers! Paano kaya kung magtrabaho ako? Sure. Go ahead. Talaga? Payag ka? Nakita ko nga rin dito sa dyaryo na nangangailangan sila ng mga tao para sa advertising. Sabi ng kumparing Ted mo, kayang-kaya ko to. Ang kailangan lang naman dito ay mahusay na PR. Ano ka mo? Anong trabaho ang sinasabi mo? Eh di trabaho. Sa labas, opisina. Total, malalaki naman yung mga anak natin, di ba? At kinonsulta mo yan sa kumparing Ted ko. Nagkabanggitan lang. Ano ba gusto mong palabasin? Doon ta sa kumpari kong unang kumukonsulta. Ano mo ba siya? Sabihin mo nga sa akin, kulang ba kinikita ko? Meron ka bang mga gustong hindi ko maibigay? Hindi naman sa ganun. And that is final!
must be liberated from the oppression of the administrative authority. Makibaka! Huwag matakot! Makibaka! Huwag matakot! Makibaka! Huwag matakot! Makibaka! Huwag matakot! Makibaka! Isang araw, sa isang komunidad na malapit na i-demolish, humingi sila ng suporta sa amin. Nandun kami, nagbarikada kami. Nang dumating ng mga pulis na ang intensyon ay hulihin ang aming leader, hindi namin ito pinayagan. Lumaban kami. Inaagaw namin pilit ang aming leader. Pero sinaktan nila kami. Si Nanay Yoleta, hinawakan nila sa liig. At sinuntok ng mga pulis. Isang nanay naman, ipinilandara nila doon sa may iruhan. At ang pinakamasakit ay ang buntis namang kasama namin na 6 na buwan, kinaladkad nila ito hanggang sa dinugo. Ngunit sa halip na sa ospital nila dalhin, dinala nila ito sa kulungan. Ang pinagsanib niyong buhay. Kakulay ng dugo ng sangkatauhan. Anumang lahi, anumang kulay. Ito'y bayang patitibayin sa ilalim ng nahigpit na pagkakas na mga manggagawa, magsasaka at lahat na lang. Hindi natin kakalimutan ang armas ng sambayanan ay hindi kailanman gagamitin para sa kapinsalaan ng mga mamamayan, pero lagi maglingkod sa taong bayan at sa kanyang mga mitik. Sa lahat na ng pawis. Imperialismo ibagsak! Feudalismo ibagsak! Imperialismo ibagsak! May karapatan din kami! Huwag matakot! Bayan maging kaya sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisi, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilagang tula at awit sa Paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw na luwalhati pagsinta. buhay langit sa piling mo. Ang biligaya ng pagbuhay mag-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. May karapatan din kami! Nakikita nyo na? Meron na namang mga napatay. Hindi lang yun. Sinuspindi na ang writ of habeas corpus. Alam nyo bang ibig sabihin nun? Pwede na kayong damputin ng walang warrant of arrest o ikulong na walang demanda. Mabuti kung ganun lang. E paano kung makulong kayo? Katulad na nangyari sa isang student leader noon na si Charlie Del Rosario na maski bangka isang taon nang hindi pa nakikita. Mang Julian, sabi ni Jules, may freedom of expression daw po kayo dito. Depende sa express. Jason! Hanggang meron silang hindi gusto sa bahay, nasasabi ni Amanda. Bakit? Kasi po sa eskwelahan, hindi pwede. Kung discontented ka sa pagpapalakad ng eskwelahan, kung discontented ka sa liburong ito, eh bakit hindi ka kikibo? Iho, sa bahay, may mahinahong pag-usap ang magkakapamilya. Sa eskwelahan, puro kayong hiyaw, puro kayong gulo. Nagbabatuhan ba kayo ng tilbak sa bahay? Of course, na. Ang ibig sabihin, malaya kayong magsalita, hindi kayo malayang manggulo. Doon, Dad, hindi sila nakikinig sa usapan. Sila pa mismo nagkatawag ng Metrocom. Metrocom ang bang gugulo. Ang mga Metrocom, mga responsabling tao yan. Pero mga tao pa rin. Nagre-react sa karahasan. Itinatago nila kami pa uwi.
At ipinatitigil ang pinagagawa namin. Pag nakikita kitang kasama sa mga nagdedemo, pauwiin din kita. Pero Dad, paliwanag ako. I'll make you understand. Ako bilang presidente sa bansang ito ay nagtatadhana na ikaw, Juan de la Cruz, ang bastardo ng San Sinukob! And obeying my will and my command, because if not from me, you will never be free. You are hereby ordered and allow us to Lalabas na mine and ako. explore your Total, natural matagal na nila akong resources hinihingi. and make Ikaw your ba? president worthy of the love of my government and the blessings of my nation. Crucify him! 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 Hindi pa si Marcos ang presidente nang nagdaan ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Wala siyang choice kundi kilalanin ang kasunduan ito. At patuloy na makipagsuportan sa gobyernong Kano. No Diyos, hindi mga bubo ang mga taong nasa gobyerno. Mga ekspertong ekonomista yan, mga political scientists. Yun naman pala eh. Bakit lalong naghihirap ang Pilipinas? Bakit lalo tayong nababawang sa utang? Nare-realize mo ba, Dad, na at this point, hindi pa man ako nag-aasawa, ay may utang na yung mga anak ko. Hindi ka ba nagagalit? Yung magiging anak ng bawat anak mo, ngayon pa lang ay pinambayad ng utang. Na wala ka namang kinalaman. Siguro Dad talagang panahon na para mamili ang mga tao. Alin man sa dito ka o doon. Walang neutral, Dad. Julian? Julian, dali! Si Marcos nasa TV. Magdedeklara siya ng martial law. The proclamation of martial law is Kuya, not magigirap a ah. military takeover. Hindi ko rin alam ang nangyari eh. I, as your duly elected president of the Republic, Dad, ano bang ibig sabihin yan? and military takeover, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Uwi na kayo, walang pasok. Bisikleta na po, bisikleta na. Sakay na kayo at wala na magbibiyahe. Barcelona. Sakay na kayo, sakay na kayo. Si Willie, nabot sa labas eh. Baka hindi na siya makakabalik dito. Di rin ako makakalabas. May gwardiya si Bill. Gani? Mr. Bartolome, naniniwala ka ba sa kasabihan
na ang kapirasong buto kailanman ay hindi matatangay ng aso nang hindi ito nalalawayan. Sisimplihan ko ang tanong ko. Pagkakasalan mo ba ang anak ko o hindi? Evelyn, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may bahay, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay mula ngayon hanggang bukas. Isagani, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Kung hindi mo ako binuntis, hindi ako makakasal sa iyo! Maglalayas na lang ako kaysa magpakasal sa iyo! Kaso binuntis mo ako! Binuntis mo ako! Masyado kang nagpapagabi ah. Alam mo namang may curfew. Kumain ka na ba? Lumalamig ng pagkain. Iinitin ko na lang. Agahan mo naman sana umuwi, anak. Nag-aalala ako sa'yo, ah. Jules? Anong problema? Pinatay na si Willie, Mama. Pinatay na si Willie. Tama na lang panilaman ako nung mahuli nila. At doon mismo sa sugat niya. Doon din, dinikdik mismo. Ang matigas na bagay. Hindi na sila naawa sa anak ko. Tapos nung pinalik nila sa akin ang anak ko, hiwa-hiwatay ang laman-laman nito. Bakit gano'n? Parang awa niyo na, hindi ko na maintindihan. Ang anak ko! Saan ka pupunta? Sino kaibigan pinagsasabi mo? Ano ka roon? Wala tayong kamag-anak doon. Wala tayong kakilala. Kilala ko doon, Mami. May kaibigan ako. Sino kaibigan? Saan mo naging kaibigan, ha? Sa organisasyon? Sa kilusan? Anong kaibigan mo? NBA? Parang kayo militar magtanong eh. Ma, malaki na ako. Alam ko na ginagawa ko. Ano sabi ang gagawin mo sa Bicol? Eh, di tsakiranan mo kung gusto mo. Baka sakali mamulat pa pati ikaw. Anong kam? Nagigilty rin ang kuya mo? And you expect me to be comforted with the thought na magigilty din siya? O baka naman talagang mga bastos na lang tayo dito, ha? Wala na tayong respeto sa isa't isa! Millie, yung gate! Dad, sasabangan ako sa'yo. Mom, it's not my fault. Dito, Mom. I know. Ano nga ba talagang sinabi ng kuya mo? Saan nga raw siya pupunta? Sa Bicol nga raw. Mag-exposure trip. Matagal na siyang hinihintay ng mga kasama. Malalaki na mga anak natin. Gagawa at gagawa sila ng mga pasya na hindi natin gusto. Pero wala tayong mga gawa. Pasya nila, buhay nila. Ina ako, Julian. Mga anak ko rin sila. Mas matatag ka mo kayong mga lalaki kaysa sa amin. Mga anak ko pa rin. Hindi ko lagi naiintindihan ang mga anak natin. Pero naiintindihan ko. Nakarapatan niyang piliin ang kanyang sarili. Hanapin ang sarili niyang katotohanan. Mamatay sa sarili niyang mga paninindigan.
kung kinakailangan. Maging isang tunay na lalaki. Every man should have something he died for. A man who has nothing he died for is not fit to live. Hi, Ma'am! Ay, Ma'am, may sulat pala si Kuya Jules galing sa kaibigan ni Kuya M. Ako na po, Ma'am. Uy, ang cute-cute naman! Andiyan na yung pamangkin ko! Ang sulat ng kuya mo? Ah, hindi po yun para sa inyo eh. Para kay Kuya Gani. Kuya Gan! Oh, buti na lang hindi naging kamukha ni Ma. Kaya nga, Kuya, ang swerte-swerte mo ah! Di mo naging kamukha yung anak mo. Ang inyong anak ay hindi ninyong anak. Sila ay mga anak na lalaki at babae ng buhay. At bagamat nanggaling sa inyo, sila ay hindi inyo. Maibibigay ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal, ngunit hindi ang inyong paniniwala. Mabibigyan nyo ng tahanan ang kanilang katawan, ngunit hindi ang kanilang kaluluwa, sapagkat ang kanilang kaluluwa ay namamahay sa templo ng kinabukasan, na hindi ninyo madadalaw kahit sa panaginip. Kuya, mag-ingat ka dun ah. Ikaw din ah. Dad. Ma'am, kayo na po bahala sa pamilya ko. Kuya, huwag kang magpapaapi sa mga Amerikano ha. Pag inapi ka, bakal mo agad. Gago. Alam mo ikaw, kung ano-ano lang yung pumapasok sa isip mo. Gani, sabihin mo sa kanila na uuwi na kami ng mami ko. Ma'am, uuwi na po kami ng mami ko. Dalian mo! Dad! Ma'am. Masugat kasi siya, wala akong mapagdalhan eh. Kuya! Hindi na ako ligat sa Manila. Susurpresahan ko sana kayo kung hindi sa ganung paraan eh. Dito mo sa Jason, tawagin mo si Kiki. Pwede ka naman tubig. Dali, dali. And kunin yung susi sa taas, dadalhin natin siya sa hospital. Dad, sandali. Dad, may tama ng baril yung sugat niya. Narinig ng mga sundalo yung si Foss na may tinabol kami. Ma'am, matutuntun siya sa hospital pag dinala natin. Kaya nga sa inyo ko siya dinala eh. Alam ko sa panahon ngayon na tayo lang pwede pong asahan. Kuya, akin na lang yung bala. Hindi, kuya, ako na lang yung bala. Matulog na kayo. Kabring mo, matulog ka. Ma'am. Hinahanap ko po ni Kuya Jules. Aalis ka na kaagad. Hindi ko pwede magtagal dito, ma'am eh. Pwede ko mang iwan siya si Rene. Pasensya na. Hindi ako nakapaalam sa'yo ng maayos last time. Hindi ko kasi malaman kung paano ko siya sasabihin na kailan ako aalis. Ano ba? Palagi kitang hinintay mo eh. At palagi kitang pinagdarasal. Pagkasabi mo, pagkakas ka. Pasensya na. Problema lang dala ko sa inyo. Kaya lang, ito yung buhay ko eh. Ito yung dikta ng isip at konsensya ko.
Nalindihan mo yun, ma'am. Mag-iingat ka palagi, anak ka. Huwag kang mag-alala. Walang nangyayari sa atin doon. At magtatagumpay ang revolusyon. Mukhang malakas ka na. Buti naman. Huwag mong palisin ng katawan mo. Baka magdugo yung sugat mo. Si Kokoy, oh. Kokoy? Ah, yung anak niyo. Ano ho ba talaga totoo sa pangalan niya? Sige, di bali na lang. Kuya na lang din. Umalis tapos kuya. Alam mo na raw saan siya pupuntahan? Aalis ka rin daw? Sa mga 2 o 3 araw ho. Pwede pa ba ako dito? Mga 2 o 3 araw. Oo naman. Taga saan ka ba? Taga Maynila ka ba? Estudyante ka rin ba dati? May kakayahan ba yung pamilya mo o mahirap lang? Paano kayo nakapasok sa kilusan? Pasensya ka na. Marami akong tanong. Ayaw ko kasi na magmukha akong tanga. Hindi ho. Pero, marami akong hindi maintindihan eh. Bakit yung ginagawa yung mga ginagawa nyo? Ayaw nyo ba ng magandang kinabukasan? Huwag mo nang sabihin sa anak ko na may marami akong tanong ha. Baka hindi niya maintindihan. Paano nakukumbinse ng isang ina ang sarili niya na may mangyayari na isang araw dadalhin ang anak niya sa ibang bahay na sugatan? Wala akong pagbabago na hindi matubo. Para din yung panganganak. Sabihin mo yan sa isang ina na katulad ko. Sa bawat ina na may mga anak na walang awang pinatay. Sa ina na katulad ng kaibigan niyang si Willie. Bingo! Happy birthday, Bingo! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bingo! Happy birthday, Bingo! Pinapaira na ni Marcos ang total strike ban. Kahit hindi vital industry, hindi pwedeng magwelga. Nadala siya sa nangyari sa Latondenya niya. Oh, edi lalabanan na lahat ng mga sektor. Kahit nga sa mga universities, may symposium to repeal the decree. Santa Cruz, nagkaroon ng misang bayan. Kahit simbahan, kalaban na ni Marcos. Talaga? Yayain naman silang mag-animal. Mag-Angela Arcade na lang tayo. Malalag mo, wala tayong views. Hindi maglabas, aircon naman eh. May pa-date-date ka pang nalalaman. Ba't di ka na lang umuwi? Sana tinawagan mo na lang ako. Mahirap sa telepono. Anong problema? Malaki. Ma'am, infiltrate ang kilusan. Kailangan mo maglinis ng bahay. Alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin pag sinabi kong maglinis. Kailangan alisin lahat ng delikado. May naibigay ako kay Ems na delikado. May mga naisulat siyang delikado. May mga poster na delikado. Kailangan lahat yung tanggalin, ma'am. Tapos, pag may dumating, sabihin na matagal na akong wala. Nawala na kayong balita sa akin. Pataon nyo nang hindi nyo alam kung nasan ako. Pag nag-imbita sila, walang isa sa inyong sasama. Pag nagpilit sila, tumawag kayo ng barangay. Or kahit sino na magpapatunay na may kinuha silang tao sa atin. Huwag po kayo magalit sa akin, please. Huwag kayo magsabi na kung ano-ano sa akin. Nasa public place tayo.
ka uuwi? Sa isang kaibigan ko, ma'am. Hahatid na kita. Huwag ka nang sumabay sa akin, ma'am. Kaya ko ng sarili ko. Basta, tatawagan mo ko tiyakin mong ligtas kapag nakauwi ka. Yan mo. Nga pala, ma'am. Hindi ko pa nasasabi sa inyo. May anak na nga pala ako. Lalaki. Kaya lang, hindi ko pa nakikita. Sabi nga nila, kamukha ko raw. Mara nga pala pangalan ng asawa ko, ma'am. Halos 1 taon na din kaming kasal. Tsaka, ma'am, babalik na din ako sa kanlungan. Mahal na mahal kita, ma'am. Mahal na mahal ko kayong lahat. Sabi sa kanila, mag-iingat kayo palagi. Okay. Ulit, sa iba po. Ito pa. Ano yung mga yan? Mga litrato to ni Diyos ng bata ko siya. Hindi ko ito susunogin. Kaya patago ko ito sa akin. Oh, bakit? Wala lang. Sinisilip lang kita. Bakit? Parang kailan lang. Si Diyos. Kasi laki lang yung binggo. Ang tagal na nun. So? Wala. Naisip ko lang kasi na 46 ka na at 45 na ako. Pakiramdam ko, 26 lang. Hanggang ko 45 na. Ano? May gumugulo ba sa isip mo? Marami. Halimbawa, Marami. naalala ka lang kay Diyos. Hindi ko alam. Alam ko, nalulungkot ka. Pero isipin mo, nalulungkot ka para sa Kanya. Masaya naman siya sa Kanyang ginagawa. That's unfair. Sa bagay, matutulog na ako. Amanda, wala tayong masasamang anak, okay? Yes, of course. And I'm really proud of you. Salamat. Dad! Uy! Ano yan? Sandali! Anak ko yan! Sandali! Huwag mong tutukan yan! Anak ko yan! Ano bang ibig sabihin nito? Ilabas nyo ang anak nyo. May dala kaming search and arrest order. Alugugin ng buong bahay. Mataas ang katungkulan ng anak nyo sa kilusan, Sir, Mrs. He's a political officer. At siya ang testigo. Well, congratulations sa inyo lahat. At least, walang nagkamali sa inyo na sagot. I'm proud of you guys. Anong tungkol sa golden thread? Iyon ang sabi ng psychic. Diba? Parang puso din daw. Pero, yun yung tali na kahit anong gawin mo sa pusod, hinding-hinding mapapatid sa pagitan ng ina at ng kanyang anak. Kaya,
Kahit malayo ang anak at may mangyaring masama sa kanya, hindi mapakali ang ina. And hindi ako mapakali. Kung ano-ano yung iniisip mo eh. Mas mabuti pa, matulog ka na. Huwag mo kong istorbohin. Pero alam mo, nung ma-raid tayo, tapos sinabi ng tenyente na mataas daw ang posisyon ng kuya mo sa pilusan, yumabang din ang feeling ko. Biruin mo, political officer ang kuya mo. Di ba naman, kahit anong gawin niya, nag-e-excel talaga siya, di ba? Parang ikaw din, M. Ano nga ang katumbas ng gobyerno sa political officer? Eh di, yun na. Political officer. Head ng grupo. Parang chief of police. Ganon? Oo! Hanga ka, no? Oo. Kaya lang, sa bagay, maaaring tama na naman talaga yung mga pinagagawa ng kuya mo, after all. Maaaring, kung hindi kikilos ang mga mamamayan, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag mo kong pansinin. Sinasabi ko lang to sa sarili ko para lang na mabawasan yung sama ng loob ko. Hello? Huling-huli ka. Ngayon ka lang umuwi, no? Kuya, para sa'yo daw. Hello? Yes. Oh, Brad. Ano? Are you sure? Kanino mo nalaman? Ma'am? Si Kuya. Nahuli raw. Dad, di ako nagsalita. Kahit anong pahirap nilang ginawa sa akin, di ako nagturo. Wala akong pinahamak kahit isa sa mga kasamahan ko. Sa bagay, kondisyon naman lahat sa isip ko. Kinibisyan ko na yung sarili ko. Kapag nawali nila ako, pablangkuin ko na yung isip ko. Natatandaan mo ko ba yung condition of plexus ng mga bata pa kami, ma'am? Na kondisyon na makapatay nila ako, pero di ako susuko. Mamamatay ako sa dignidad ko. You should be proud of me, Dad. I'm proud of you, son. I've been proud of you. Ako po yung asawa ni Jules at ito po yung baby namin, si Rev. Pasensya na po kayo. Siguro ni minsan hindi ko po madadalaw si Jules. Mainit din kasi yung mata sa akin ng mga militar. Kayo na lang po ang bahala kay Jules. Pakisabi na lang po naghihintay kami ngayon. Hinihintay namin yung pagbalik niya, kahit gano'n man katagal. Silent night, holy night, all
Nangangaroling na naman kami. Wala namang curfew, ma'am eh. Kahit na. Kahit hindi ka naman nangangaroling, ganitong oras ka pa rin umuuwi. Anong tingin mo sa bahay natin? Boarding house, ganon. Hindi naman sa ganun, ma'am eh. Yan naman pala eh. Pero kapag pumupunta tayo kay Kuya Diyos mo, hindi ka nakakasama. Kesyo inaantok ka. Kesyo may ginagawa kang iba. Hindi ka lalabas bukas ha. Bisperas na. Doon tayo magpapasko. Mom! Minsan lang ang Pasko. Minsan lang ang open house. Mom, nandito ako bukas. Pwede ka namang makipag-date kahit anong araw ah. Huwag lang sa Pasko. Huh? Jules, di ba si Rene yun? Si Bernie yan. Patay na si Rene. Jason, samahan mo ko mag-Diyos eh. Sandali lang. Hello? Oh, Ronnie, anak. Alas 2 na ng umaga. Anong sabi mo si Jason? Ronnie, please. Saan pa ba pwedeng pumunta yun? Akin na. Akin na ibang telepono ng iba mong kasama. Morning. Dad, papasok na po ako. OM, ba't ngayon ka na? Oh, nakainom ka pa. Huwag mo nang dagdagan ang pag-aalala ko. Ang daddy mo, papaulang rin. Okay. Pinatay niya ang anak ko! Dad. Siguro galit sa akin si Kuya Jason. Kasi dapat ng Pasko may date siya eh. Mom, si Bernadette, girlfriend niya na yun. Andun pa nga yun sa burol eh. Kung makita niyo lang, iyak pa nga yun ng iyak. Alam mo ma'am, nung Pasko dapat ipapakilala na siya ni Bernadette sa mga parents niya eh. Kaso nga, hindi na nakarating si Kuya.
Hinintay pa nga siya, pati ng mga pinsan ni Bernadette eh. Binake siya ni Bernadette nung Pasko. Siguro, galit sa akin si Kuya Jason. Kasi, ibig niya akong magsabi sa'yo na may date siya nung Pasko eh. Kasi, baka pag siya daw yung nagsabi sa'yo, hindi mo maintindihan. Kaso, sabi ko sa kanya, bahala siya sa buhay niya eh. Okay lang yan. Hindi galit sa'yo yung kuya mo. Mahal ka nun. Tahan na. Tahan na. Kanino mo ka mo lalapit? Kay Enrile? Anong sasabihin mo doon? Nanganak mo hinuli? Pinalaya sa pinatay? Eh, hindi ba't gano'n naman talaga ang nangyari? Sinong sasabihin may kagagawan? Mga pulis? Sino mga pulis? Eh, anong gagawin natin? Tatahimik na lang? Tatanggapin na pag gano'n at pinatay yung anak ko? Hindi natin tinatanggap na pag ganun lang. Ginagawa natin lahat ng ating makakaya. Pero huwag kang umasa. Huwag kang umasang malulutas ang kasong ito. Dahil hindi naasahan ng gobyerno na lutasin ang mga kaso ng mga walang pangalang mamamayan. Punyeta, Amanda. Hindi naman anak mo ang pinatay. Libo-libo na yan. Tinutorture, sinasalvage, tinatanggalan ng bahay, nagpuputa, at pinapatay sa iba't ibang paraan. Pinapatay ang mga ama, ina, anak sa iba't ibang paraan, Amanda. Marami akong pilit pag-aralan. Pinipilit kong pag-aralan kung anong nasa isip ng mga pulis at mga sundalo. Na kung anong demonyo ang meron sila, na kaya nilang pumatay at magpahirap. Na kung anong klase silang asawa at magulang. Kapag pinag-aralan niyo kasi ang kasaysayan, ma'am, makikita mo na ang mga lalaki sinasanay sa karahasan ng sarili niyang kultura. At ang babae, sa ideyang wala siyang magagawa. Ma'am, wala rin namang magagawa si Dad kasi nangyari kay Jason. Hindi naman yung dad niyo ang sinasabi ko eh. Sarili ko. Buong buhay ko, yan lang ang lagi nilang sinasabi sa akin. Wala kang magagawa. Ito ang gusto ng asawa mo. Wala kang magagawa. Ito ang kapalaran mo. Wala kang magagawa dahil dapat Utragis naman, dapat hindi ganun. Tapos sasabihin ng daddy niyo na hindi lang anak ko ang dinukot, hindi lang ang anak ko ang pinatay. Lalo akong nanggigigil. Lalo akong nagagalit. Dahil kung nanay ka talaga, hindi ka lang dapat nanganganak, kundi na ipaglalaban mo ang anak mo. Dapat kaya mong pumatay para sa anak mo. Gusto ko lang naman malaman bakit nila pinatay yung anak ko. Hindi masamang tao ang anak ko. Kahit sa oras na to, umarap ako sa Diyos. Kahit demonyo. Hindi masamang tao ang anak ko. Hindi masamang tao ang anak ko. Jason! Hindi masamang tao ang anak ko. Lagi ka lang nakay-Diyos, ha? Pababayaan mo na iba mo mga anak. Parang wala ka ng ibang anak, ha? Mas nakaka-open ako kay Diyos. Bakit? Ano gusto mo yun? Nareklamo ka ba sa akin? Nareklamo ka ba sa ibang mga anak? Sabihin mo na lang. Ano bang reklamo mo? Ano bang gusto mo? Gusto ko nang humiwalay sa'yo. Pakiulit mo nga. Tama ba yung naririnig ko? My God, Amanda! Ano bang nangyayari sa'yo? May dinaramdam ka ba or something? Huwag mo nang sabihin to. Dahil pag ang babae humiwalay sa kanyang asawa, hindi niya nasasabihin to. Umaalis na lang siya. Kapag umalis lang ang babae, hindi niya talaga gustong hiwalayan.
Gusto lang niya magtaka-asawa niya. Hanapin siya. Suyuin siya. Gusto lang niya ng atensyon. Okay, you did it. You got my attention. You even shocked me. Okay, let's talk about it and sit down. What is that you want? Okay, malapit ng birthday mo. Ano bang gusto mo? Gusto mong magpa-party? Ilabas kita? I-hotel kita? Ipasyal kita sa ibang bansa? Alam mong hindi ako mahilig magluloko ha. Kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo nang hindi ka nagluloko ng parang bata! Ang hirap sa'yo, akala mo lahat nagbibili ng pera. Hindi mo nga ako maintindihan eh. Kasi buong buhay ko, puro nanay lang ako. Alam ko, nababasa ko sa'yo. O ano ngayon, Julian? Gusto mong isumbat sa akin kung mahusay ba akong ina? Na sana gising ako buong magdamag habang hindi umuwi ang isa nating anak? Na dapat may naramdaman akong may mangyayari kay Jason, katulad ng may naramdaman akong may mangyayari kay Jules? Bakit hindi mo may sumbat sa akin ng diretsyo? Na hindi pantay-pantay ang pagmamahal ko sa mga anak natin. Para sabihin ko sa'yo, hindi totoo yun. Hindi totoo yun! Akala ko lang kasi, mas kailangan ako ng panganay kong anak. Mas may nabibigay siya sa akin ng pag-aalala. Yun lang naman yun eh. Pero hindi mo pa rin naiintindihan. Kasi buong buhay na mag-asawa tayo, ang isip mo, nasa kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Kung nakakasunod ba ako sa panuntunan mo, o kung hindi eksakto ang gusto mong ikinikilos at sinasabi ko. Sandali lang. Sandali lang din. Pagkatapos dyan, Julian, you can just stop being proud of me. Nagsawa na ako sa ganun. Gusto ko naman yan. Ako, just for a change. Maging proud ako sa sarili ko. Matamis na uyali, tubig sa mga sugat, maapoy na tanglaw, tungo sa liwayway, sandigang bato, lupang bakal. Sa lakas ng digma, katabi at kasama sa tagumpay. Ang ina ko, kumusta kaya siya? Tiyak ko naalala naman niya ako, lalo na ang birthday ko. Siguro nagluto na naman yun ng pansit. Kahit na isang pinggan lang, sinusugulo lang kasi ng pansit na mahabang buhay, lalo na pag may karawan. Nay, huwag na kayo malungkot kahit wala ako. Kasama niyo naman ang aking mga kapatid. Lumalaki silang kasabait at kasi talino ko, di ba? Dahil iisa lang kami ng ina. Anak, mabagis ang panahon ngayon, yan na palagi sinasabi sa akin ng nanay. Huwag na huwag mo alisin sa akin ang pag-alala sa'yo. Ina mo ako, anak kita. Hindi ba masapat yun ang dahilan? Nung nasa syudad ako, lalo na pag may rally, nakayupo niya sa harapan ng radyo, hawak niya ang masaryo, at sinusubaybayan lahat ng mga pangalan ng mga nababalik. Ang mga namatay, Bob, pwede ba kita mabala sandali? Pwede ba i-postpone mo muna yung paghihiwalay ni Dan? Nasa telepono si Kuya Jules, Ma'am. Ma'am, release na daw po siya. We will all survive, my friend. For this is the moment we have waited. Sputing na sputing ah. Ang samsang mo pa. Higit ka lang. Babalik na din kami ni Jules sa Kilusan. Sana maintindihan niyo, Mom, Dad. Ito na ang buhay namin. Dito na rin siguro kami mamamatay. Well, lagi ko nga sinasabi, dapat lang sundin ng tao ang dikta niyang sarili ng konsensya at paninindigan. Eh din naintindihan niyo rin, Dad, kung hindi man kami magbalikan ni Evelyn. Pero mananatili po kaming magkaibigan. Pero paminsan-minsan kukunin namin si Annalisa oh. Oo naman. Okay, that's it for time being. Lalakad at umalis na. Gabi na. Paano? Iuwi ka naman mag-ina po. Dad, sasabay na po ako may dressers na po kami. Kuya Gani, dadaan ba kayo ng Makati? Kuya Gani! Oo, manonood kami bukas. Ano, kasya ba tayo? Mag-ingat sa pagsakay. Apo, Gani, patid mo ako ah. Uy, patid ka ha, patid ka. Opo. Anong oras ka uwi? Mamaya pa po. Bye-bye po. Ingat! Salamat. Para saan?
para sa lahat-lahat. Para sa akin. Para sa mga anak natin. Hindi kita pipigilan, Amanda. Pero gusto kong malaman mo na hindi rin madali ang maging isang lalaki. Maraming emosyon ang naipit dito. Kasi hindi raw bagay sa lalaki ang masyadong maging emosyonal. Hindi raw bagay sa lalaki ang masyadong magsalita. At lalong hindi bagay sa lalaki ang umiiyak. Kaya kung minsan umiiwas, hindi humaharap, hindi tumitingin, lalong-lalo na sa sarili niyang asawa. Amanda, hindi lang ikaw nagtatanong sa sarili mong pagkukulang. Ako rin. I feel guilty too about Jason. Gusto kong gumanti. Putang ina. Alam ng Diyos kung paano araw at gabi ine-eksena sa isip ko na pinapatay ko ang mga pumatay sa anak ko. Anak ko rin yun, Amanda. Putang ina. Anak ko rin yun. Julian, bakit ka tumatalikod? Umiiyak ka ba? Pwede naman tayong umiyak na magkasabay. Iiyak natin si Jason. Lahat ng trahedya sa atin. Pwede naman tayong umiyak na masaya tayo dahil proud tayo bilang mga magulang. Pwede naman nating pag-usapan ng mga anak natin, ang lipunan, ang buhay. Pwede naman tayong magpakita ng puso't kaluluwa. Ang mamamayang Pilipino ay mga bilanggo pa rin sa loob at labas ng mga rehas na bakal. Ngunit, araw-araw ay isinisilang ang mga anak at magulang na magtatawid sa bangka ng pagbabago sapagkat ang payapang pangpang ay para lang sa mga nangangahas magupa sa alon. Panahon ng unos. Ang tao, ang bayan, patuloy lumalaban.